Muli magandang araw. Ako pa rin po si Eli Saludar. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Eli. Ado, ito po ang ating programa, Iparas kay Paras. Ito po si former Secretary Jing Paras. Bumabati sa inyo, magandang araw sa ating mga mahal na mga Pilipino, ating mga mahal na mga kababayan. Magandang hapon. Okay, at paglinawan po, magkape tayo, ha? At isang Have magandang... coffee with us at our Iparas kay Paras. Okay. Ayan. At siyempre mga kababayan, at marami ang nalulungkot dahil sa nangyari diyan sa may bahagi ng Mindanao na kung saan ang daming namatay dahil sa landslide, Secretary. O nga. Well, that is where, alam mo, if we look back, that is where former President Duterte is coming from. Na kung massive lang talaga ang pondo at infrastructure sa Mindanao, these things would not have happened. Kasi maa-avert itong flooding, malalagyan ng mga flood controls, mga iba-ibang mga infrastructure, at hindi sana mamamatay itong ating mga kababayang Pilipino. And hanggang ngayon, in the midst of all this death, naghihirap pa rin ang mga Pilipino, Eli. Ano? Hindi bumababa ang presyo ng mga bilihin. And maski anong sasabihin nila, tumaas daw bumaba daw yung inflation at the economy is in the right track. You can only say that the economy is doing well when the revenue income of our economic endeavor ng ating bansa ay nag-trickle down doon sa mga mahihirap. Kung ang mga mahihirap ay hindi na naghihirap at yung mga mayayaman ay yung kanilang pera ay distributed na. Pero as of now, sinong nag-i-enjoy sa buhay sa Philippines? Yung mga cronies. They're getting more rich. They're getting more powerful, influential. But our middle class, lower middle class, which comprise at least mga 80 to 85% of our Filipinos, are still in dire need of income. And ito, anong pinagdadaldal nitong Marcos na ito? Pakinggan natin ito. Marcos guarantees jobs for all in Bagoong, Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Kala ko bagoong Marcos guarantees jobs for all in Bagong Pilipinas. Marcos said this as he welcomed reports of the country's labor force participation climbed to 66.6% in December 2023, and the employment rate also rose to 96.9%. In a post on his X or Twitter account, the president vowed that the government is committed to fostering a conducive and enabling environment for employment growth. Quote, sa Bagong Pilipinas, ang pagunlad at kasaganahan ay hatid sa bawat tahanan sapagkat tiyak na may magandang trabahong naghihintay para sa bawat Pilipino. Eri, parang Eri, anong tingin mo sa mga buladas na naman itong taong ito? Pero magagarantihan lang kung marami pumapasok ng investment At marami ang nagtatayo, ina-expand nila yung kanilang negosyo, doon pwede. Pero kung nanatili ngayon, 96.6%. Can you imagine present employment nadagdagan by 96.8? So, triple, doble. Where did he get his data? Kung pakinggan natin yung kanyang talumpati na sinasabi niya, siya ay sumusulong towards amendment of the economic provision, that means na wala pa talaga tayong
investors na makapag-provide ng ano. In fact, yung si Stephen Konying has been telling us na even the call center industry is threatened because the people involved in it may just transfer to another place, another country. Or they might be substituted by artificial intelligence. Yes. So, wala tayo kasi ang sabi ni Konying, yung na-hire daw sa ating mga industry na ito are the lower end. Wala yung mga nagsasagot sa telepono, yung mga peripheral, entry level, pero yung mga who are earning more are mga foreigners or mga expats. So anong balik sa atin 'yan? So ito pambubola lang at pambubudol na naman. He never gets tired of and look at his satisfaction rating. Nung kaumpisa pa lang, he won according to report 31 million daw bumoto sa kanya. Pero ito po ay naglaho nung lumabas na si Glenn Chong na Smartmatic pala. Pero we're not saying that he did not win. We're conceding that he won. But iba kasi yung panalo ka na galing sa daya, maski panalo ka pa rin, di ba? Parang it leaves a bad taste in the mouth even if you claim you got the victory, but the end of the day, most of it comes from cheating. Yung dinagdagan yung panalo mo and make it appear that you're really a very strong candidate. Tingnan mo ang satisfaction rating niya. He started with 80%, then 65, ngayon 47% na lamang. Basahin mo pare. President Marcos gets good satisfaction rating. Vice President Sara, very good. Satisfaction with President Marcos decreased over the years, over the past year, but remained good at the end of 2023. A survey conducted by the Social Weather Station found SWS Vice Chairman Gerardo Sandoval presented the trends in the satisfaction rating of top government officials during the 2024 SWS survey review held at the Asian Institute of Management last Thursday. Latest survey results conducted last December 23 showed that Marcos obtained a net satisfaction rating of good at 47%, down from a very high 68% he obtained in December 22. It slightly recovered from the 44 he obtained in September 2023. So, what do you think of that? From 65 to 47, napaka-bagsak yan. Napaka-bagsak. Dati, kung laude ka, ngayon, ano ka na lang, peripheral student. So, maski elementary student can immediately guess that you're not doing well as a leader, as a head of state, or as president of your country. That means you're not competent enough to convince the Filipino people who were asked in the survey kung anong nangyayari dyan. Oo. Ito, ano ba itong sinasabi ni Maharlika kay Amy Marcos? This has something to do also with the reputation of Marcos. Ito, may sinasabi si Maharlika to Amy Marcos na si Amy Marcos daw, ito, pakinggan na lang natin, tapos pagkomentahan natin. Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, nang
na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Bubu. Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Gaano katotoo ito? Na sinasabi ni Ginang Amy Marcos na gumagamit ng shabu itong kanyang sister-in-law, hipag, at nagpapabili pa. Anong tingin niyo diyan? Gaano galing mismo sa kapatid, sister-in-law. So, at hindi lang yan ang naririnig natin mga istorya. Dahil sa Malacanang, maraming mga kababalaghan daw nangyayari dyan dahil mayroong isang mataas na opisyal dyan na parating nagmumura, parating sabog. Mayroon pa nga isang incident daw, sinabi ni Marlica na sa natin, na dahil sa kalasingan, mayroong isang ordinaryong security, PSG, na pinagbabastos, pinagpagalitan, tinatalakan. Kaya tuloy, napahiyang-pahiya, umuwi na lang at doon nagpakamatay yata or something like that. Yan mga report. Di umano, yun ang mga sinasabi. So, this jives with the story, no? Pero dito yung mga aligasyon na sinasabi ni Marlica, abangan natin kung yan ikukumpirmahin mismo ni Senator Marcos. Kasi challenge niya si Amy na mabigat yung kanyang mga akusasyon Tapos na yung At ito rin, may sinasabi din daw si Marlica, sinabi daw nung Arnie Tevez na mayroon ding supplier. Ito, nasaan ba yung sinasabi na yung Bibot Nolan? Yun daw ang tagahatid ng ito, pakinggan natin. Dahil nga galit na galit si Butod kay Tevez. Dahil in-reveal ni Tevez, 'di ba, na si Nolan, 'di ba, na si Bibot Nolan ay supplier di umano ni Kuting, okay, at ni Liza ng pulburon. I'll talk about Nolan. Ako si Nolan, na-meet ko yan sa Pilipinas, ikukwento ko sa inyo. Pero magtataka ka, maganda ang pakikitungo ni Bibot sa akin. Wala po akong, hindi ko na-witness na siya ay may bitbit na pulburon. Basta ang na-witness ko lang na lagi siyang katabi ni Lisa Smugs. Okay, lagi siyang nakabuntot kay Lisa at magkaibigan naman talaga sila. Hindi ko alam yung knowledge ni Tevez na si Nolan ay supply ng pulburon kay Lisa at kay Kuting. So, galing daw kay Arnie Tevez. Well, alam mo, with due respect, may katotohanan siguro ito. Dahil, sa akin lang, information. Kasi dati, hindi naman dinideny sa aming probinsya na si Arnie talagang galing din sa rehab yan. So, kilala niya yung mga nagda-drugs. At itong Bibot Nolan, taga-Bai City yata itong pamilya nito kasi may nakilala akong Rico Nolan na taga-Bais na isang politiko. Parang yun ang siguro ang pagkakilala ni Arnie Tevez. At narinig nyo ba yung istorya na mayroon daw isang party sa bahay ni Bibot Nolan at mayroong isang basag o bangag na nagmaneho ng kotse na nahulog sa swimming pool. Hanggang ngayon, misteryoso pa rin yung istorya na yan. Pero maraming nagsasabi na si Pangulong Duterte nakakaalam kung sino yon. At sinasabi niya kung sino yon at sinabi niya na ganong klaseng tao yon.
Ha? O, hindi natin alam, ha? O, maraming proof. Ha? Kaya nga sinasabi nga ng taong bayan, karamihan, ha? Ikaw, Eli, sinabi mo, ikaw lalo na, di ba sinabi mo, the best way is for this guy, itong mag-asawa, or itong sinabihan ni Pangulong Duterte na bangag parati, ay once and for all, para mapakita mo sa taong bayan, magpa-drug test ka. Kinamon pa ni Duterte na sabay tayo magpa-drug test. Ha? Di ba? No. So, anong comment yung dalawa? Ang makikita kay Duterte, fentanyl. Kaso, prescription drug yun eh. No, pero dito sa isa, Cocaine. Oh. Illegal drugs yun. So, marami daw pareho sila nagko-cocaine. positive. Yung mga nagko-cocaine daw, minsan nahuhulog sa bagin, nahuhulog sa nababangga, yung naglalak yung jaw, at yung iba naman nahuhulog daw sa swimming pool. Kasama yung kotse. Kasama yung kotse. Pinapatalong sa swimming pool. Ayun ang sabi ni Ali Tevez. Hindi natin gaano katotoo, di umano, kung ano. Pero, in the scheme of things, isa din sa nakapagpababa paring Eli ng kanyang rating ay yung corruption. Ito po, nagkakaroon ng investigasyon sa PCSO. O nasaan yung investigasyon ni Rapi Tulfo dito sa Mel Robles na halos lahat na mga kababayan natin ay galing akong Negros na pag-usapan namin ng mga leaders ko, mga constituents. Nagtatanong sa akin, Sir, gaano katotoo itong... Tinood ba? Tinood ba na niluluto na ngayon ang resulta ng ano? Paano naman kami? Nagtataya kami. Ano sabi? Dipuga. Yung dipuga. Ang expression yun, los-los ng mga tawanan na amung-amugan may diri sa ato ang mga gagmayng tao na nagpusta ng ating loto. Loto. So, ito po, pakita natin yung ini-expose ni Rapi Tulfo na kabulastugan dyan sa PCSO. Is it possible na yung mga taong may root access can edit? Yung sinasabi nga niya, once na lumabas yung mga games, agad-agad automatic, magsasabing may winner o wala. Mr. Chair, sorry, but we shall verify such information with our principals and technical experts. Accordingly, we shall integrate the same in our position paper, Mr. Chair. Okay. So that will be on our next hearing, gusto ko po magpalabas kayo ng inyong opinion. Ito po ay sabi ng mga nakausap pong tao. So ang sinasabi ngayon ng nakakaintindi sa root access, it is not being done. It's different na it's not being done and it is impossible. Pwedeng, hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So hindi nyo ginagawa pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system, the one yung pong ginagamit natin and the backup. So we immediately match the result of that so that we will establish that there's no insertion or whatever. Who is that person who's doing the matching, sabi mo? The matching po, the data security. Data security? Opo. And who is that person? It's a team po. Team. And who's the team leader? Headed by po with Ralavin. Data security. Data Mind security you, division. let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the US na kung saan yung chip security, data security nila nagmanipula ng lotto game at nakulong. But he So is you said not, data security. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero nabasa mo yon yung scandal sa US, lotto scandal sa US? Is that Tipton? Siya yung
data security chief, pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun, di na pangdagdag information. So, the data security, Yes. There And? representatives also from the Internal Audit Service Department. which is part of PCSO. Yes po. Okay. And then, Walang tagalabas. meron po, the COA, Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama nanonood. Yes po. They are part of... No, pag yung nanalo na yung numero, and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa ng matching, whether on that particular game somebody won or did not win. Nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binanggit mo yung COA. Okay ako sa... gusto ko dapat nandun yung COA kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga-COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. They are. So, bisa po maraming taga-COA. Yes po. They are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po. There are representatives po for every draw to audit the Same draw representative process. all the time? They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many sa ko? Maybe 12 to 15 po. So, 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong ito lahat? Para masatisfy. Itong lahat ng katanungan ko, galing to, hindi ito gawa-gawa ko lang. Yes, Mr. Ito'y galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Okay. So, ngayon, merong taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV, recorded, and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by Well, these should be done. representatives. Madali sabihin should be done. But is it being done? Yes po, Mr. And Chair. you have proof na it is being done properly, which is paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo. Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Itong babae na expert Taga-PCSO. na kung magkasabwatan sila at sila naman ay under kay Mel Robles na mayroong tinatawag na root access ay posible daw, sabi ng taga-PCSO, na palitan yung number ng hindi nananalo at magiging mananalo na ngayon yung numero. At ito po ay there is a very strong possibility na nangyayari. At bakit kaya naglakas ng loob itong si
Mel Robles, mga kababayan. Bakit naglakas ng loob itong Mel Robles na di umano'y gumawa ng kabulustugan dyan sa PCSO? Tulad ng inaano ni Tulfo. Kini-question ngayon ni Tulfo. At sa dami-dami ng napanalo na hindi man ma-verify kung totoo ba itong mga nananalo. Can you imagine how much ilang billion yun in one month? 2.7 billion ba yun? Ang napanalunan. Ano pang chance ng mga iba kung niluluto na sa itaas pa lang at ang mananalo hindi naman yung tunay na nanalo, kundi bibigyan lang nila ng konti at ibubulsa na yung panalo. Yun ang nakikita ng karamihan dito sa investigasyon ni Tulfo. Bakit naglagas ng loob? Kasi may backup ito. Sino ba ito? Na talagang ito daw yung nagpapalakas ng loob kasi magiging milyonaryo daw sila. Ito. Pakinggan natin itong isang babae na nagpapalakas loob kay Mel Robles. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Talagang kung nilagay ka dyan at sinabihan ka na magbabago tayo, ibabango natin muli para maging milyonaryo, ay talagang magsisikap. Ikaw paring Gaganahan kung sasabihan ka ng pinakaamo ng ating bansa at sabihin, Mel, salamat ikaw yung nagbubuhay ng pamilya ko. Ikaw yung nagbubuhay ng asawa ko at mga pamilya. Mahal mo kami. Babangon tayo, maging milyonaryo. Ilagay kita dyan sa PCSO para matupad natin yung mga pangarap. Ano sinasabi ni Tulfo? Posible. Nalulutuin ang resulta at kawawa ang taong bayan, mga kababayan. Parang Eli, ano masasabi mo, parang Eli? Pero pinakamatindi rito, dapat siguro ay kung may nangyayari na anomalya, may parusahan o matanggal sa pwesto kasi nalalagay po sa alanganin yung mismong PCSO kasi yung mga mananaya inaasahan. Ang ganda ng kanilang ng kanilang binabanggit na kapag ikaw ay tumaya, nakakatulong ka pa. Nakakatulong ka. Pero kung nabawasan ng mga mananaya dahil sa ganitong mga aligasyon, siyempre sa dami ng mga humingi ng tulong yung mga sports. Lahat pati yung mga sa humingi sa mga social amelioration, hospitals. Yung mga ambulansya, yung pinamimili. Para magkaroon ng ambulansya, yung mga liblib na puok ng ating sambayan. Wala. Anong sinasabi ni Ginang Maharlika? Tulfo, bago ka magpakitang gilas dyan, na akala mo nagagaling-galingan ka, na pinangako mo sa taong bayan nung unang hearing dyan sa PCSO, na sinabi mo na gagastos ka ng sarili mong pera para ipa-forensic, ang mga mga makina na ginamit, yung mga technology dyan sa PCSO, ipa-forensic mo ang mga, ipa-imbestigahan mo yung mga taong pinanalo sa loto, yung mga loan bettors. Pero again, bigla ka nga tumiklop kasi ang tanong ng bayan, natanggap mo na ba ang 1 bilyon? Na ayon sa ating source, ay binabackdoor ka ni Lisa, ni Butod, at ni Mel Robles. So, Tulfo, gawin mo ang tama, but I doubt it. You know why, mga kababayan? A day before, nung second hearing ni Tulfo dyan sa Senado, na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source,
mga kababayan, ay lumipad siya sa Japan. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nagdeposito ba siya ng pera? Nagbitbit ba siya ng mga pokpokita? Or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag grandstanding ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba? Ikaw ang magaling dyan, o paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ahensya, DICT, chuchu-chuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga lone bettors, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na pototoy, o ang iyong maliit na itlog, kasi laki din ni Kuting. Kasi nga ang question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon? Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulfo. Diba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay, ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng butiki na jetlog mo. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay, na magre-represent sa kanya, at doon sa second hearing na yun, kung napanood din nyo, di ba? Itinanggi na ng isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing, sinabi hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. At ikaw, milyonaryo, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba? Ayon sa aking puting ahas na kaibigan ng pokpokita na idinala ni Robles, ayon sa kanya, sa Raffles Makati, ang mga pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way? Paano to, Maharlika? Tingnan natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung face lock niya ay parang kadkara ng nyug, maliban sa Langka. Itong face lock ni Milyonaryo, na parang ang kadkara ng Langka, ay nakuha pang magpanalo ng mga pokpokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit o na pinagdadalhan ng mga pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto. Imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag pupukita ka lang na chumuchurba-churba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at sinutsurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay, yung mga big time. So, mga kababayan, the pot is taken. Lumalabas yung ating lutuan ay medyo, ano bang tawag niyan, Makapal na yung uling. Kumakapal na yung Uling. Oh, lumalambot yung karne sa Kaboboy. Pati pokpok pala, pinapanalo na nito. Ma'am, yung pinaka-leader dyan sa Malacanang, pinapayagan nyo ba yung love nyo na si Mel Robles na magdadala ng mga pokpokita daw, according to Marlica, kung gaano man katotoo ito? Ano masasabi mo, paring Eli, dyan? Pero yun ang pinaka-matindi, no? At yung pinapanalo sa loto. So talagang mababawasan yung tiwala ng mga mananaya, di ba? Kahit kung sino-sino na lang ang pwede manalo, dapat siguro talagang yan ay maimbestigan ng gusto. Kaya tuloy,
umaalma ngayon ang ating Pangulo, dating Pangulo. Magkakaroon na naman daw ng pangalawang rally doon sa Cebu. Cebu naman. Parang inorganize ng mga matitinong mga Pilipino sa Cebu. Naririnig ko lang po yan at hindi pa natin alam kung gaano ka tindi ang rally uli at anong sasabihin ng ating dating Pangulo. Pero may sinasabi siya dito sa isang video. Ito, pakinggan natin. Malakas ang loob ko kasi nandiyan kayong Pilipino. Habang nandiyan kayo sa likod ko, nakipaglaban ako ng patayan. Kumagandang sa ano ni... Lumalaban daw siya habang nandyan kayong mga Pilipino, dyan sa Davao, sa Cebu. Hindi natin alam ang susunod sa Iloilo o kundi sa General Santos. Ito po, iikot na ang ating Pangulong Duterte. At pinaninindigan niya yung kanyang sinabi sa Davao na may isang leader ng bansa na bangag noon at bangag pa rin. At sinasabi niya, ito yung kasama mga mayayaman sa Davao. Sino ba itong tao na ito? Ito, may sinasabi yung isang babae tungkol dito sa barkada. Sino ba ito? Parang Choco, Dark Choco. Dark Choco. Ito, pakinggan natin yung babae. Kasi binimension ito ng ating Pangulo kung sino ito. Okay. Gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Ma'am. Thank you so much po, Ma'am. Yeah. Anton, you had wanted to add something? Lahat naman na nag-request, doon naman ibibigay. Pag hindi mag-request, hindi nabibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, you have to go to the next who's there. Maayong adlaw sa tanan, no? Itong ini-stitch ko is yung meeting regarding sa itong ang nangyari dito, no? Regarding sa itong mga pag-response, no? Sa itong baha nga at landslide na nangyari dito sa Mindanao, okay? Most especially ito nangyari sa Mako, no? Ang ating butihin, thank you very much, Governor Yubahib, is he appreciate, no, sinabi niya na si VP Sara nandyan kaagad at tumulong na kaagad, no. Alam mo yung nakainit sa ulo ko, no, itong si si Special Assistant to the President Lagdameo, no, biglang sumingit. Sabi niya, natural kung nag-request ba kayo, kung nag-request kayo, edi merong tutulong, pero kung hindi kayo mag-request, walang tutulong, no. Di ko alam kung bangag ba to siya, no? Well, no, I think, no, that's the effect of pulburon. Okay? Kasi, sir, katulad yan, sir, mga super typhoon, magre-request ka ba? Alam mo, ang mga Duterte, kailang makana, sir, no? Kaso, pinsan mo lang si BBM, no? Alam mo, ang mga Duterte, humingi ng tulong o hindi, andyan agad, no? I remember, Tatay Digong, nung mayor pa siya sa Compostela, nung nagpabaya, yung mayor pa siya dito sa Davao, yung nagpabaya ang mayor sa Compostela, sinugod niya. Alam mo yan. No? Pero talagang, yung the way ka nagsalita, na parang nakikipagkumpetensya ka, naku sir, no? Lutang na lutang ka talaga sir, no? Hindi ko alam kung pulburon o katol yung inaano mo na. Sa totoo lang, ganyan ang tatak Duterte, sir. Hindi na kailangan mag-picture-picture pa, kaya ayaw na kayo botohin sa Davao del Norte. Sa totoo lang eh. Ito despite of nagkaroon ng conflict before, sipin nyo na lang, bakit malakas si Congressman Pantaleon Alvarez and sila Jubahib, okay? At kayo, talagang na-down kayo, together with Del Rosario, no? Dahil sa mga ugaling ganyan. Alam ko, sir, pinsan kayo ni BBM. Okay? So, lumaki kayong mayaman, you don't know anything sa sitwasyon na isang mahirap. Okay?
ganyan ka pala talaga, kailangan pang mag-request. Sir, kailangan ng mga disaster, sir, is quick response. Okay? Do you understand? Ha? Ayusin mo yung trabaho mo, sir, dahil galing yan sa tax ng bayan. O sana, kahiya dito kay Dark Choco, ah. I mean, kaibigan natin dito, pero, I mean, let's call a spade, ha? Naku, katabi pa naman niya si Makoy Jr. At nagdadaldal doon, bibigyan lamang daw kung humihingi. Pagka hindi humihingi, hindi bibigyan. Tama ba yan, paring Ado? Is that this person in his right mind? Sinabi tuloy ng babae, ay sir, lutang ka. Tulad lang yun ang sinabi ni Pangulong Duterte na may mga kabarkada itong na mga mayayaman sa Davao na nagkukuking. Ito ba kaya isa sa mga nagkukuking? Paring Ado, anong masasabi mo? Tama siya, quick response. Regardless of whether there is a request or not, because that is a natural disaster situation. Hindi naman yan well, katabi pa, kung talagang tama ang liderato nitong Makoy, tulad nung ako, I was a witness. Sana ginano ni Makoy, Huy! Pero ako sa tingin ko, nag-react siya dahil sa yung governor, pinuri si VP Sara. Pinuri ka. Hindi, pinuri. Mabilis mag-respond. Bakit hindi si Pangulo ang pinuri si VP Sara? So, kumambyo siya para mailigtas niya si Pangulo, hindi naman kayo nag-request pero mali. Yun nga, kung niligtas niya si Pangulo, sabihin niya sana na, ay may marami pa kaming parating. Huwag kayo mag-alala. Yung nabigay ni Ginang Sara, dadagdagan pa natin. Dahil marami pang hindi nakakatanggap. Sabihin mo, parang madamot ka. Kunin nyo na lang kung maghingi kayo. Request. Hindi, palusot nga yun. Lumabas tuloy na napaka-bupol sa itong taong to. Oo. Ay, nako. Ano ba yung sleep na yan? Pero talagang sa totoo lang, kapag may nangyari na kalamidad, sa iba't ibang panig ng bansa, matik yan, yung quick response, yung mabilis na pagresponde. Pero katulad ni President Duterte, pagka ang isang opisyal, underling niya, nagkamali, and I was a witness to that during the time na nasa Department of Labor pa ako, may mga lumapit sa aking mga recruitment agency owner. At sinasabi nila, sir, yung aming papeles na pending doon sa Office of the Secretary, hinihingian kami ng isang undersecretary, sir. Hindi daw pipirmahan ni Secretary Bello kung hindi magbibigay kami dito sa Bagman. Na hindi ko na lang banggitin. So, pinarating ko kay Senator Bongo. Sabi ko, Senator, may mga dalawang recruitment agency matapang gusto makipag-usap kay President Duterte. Gusto nilang i-report itong corruption dito sa Department of Labor. Sabi ni Senator Bongo, she was then SAP pa at the time. Sabi niya, sir, hayaan natin pagdating ni PRRD galing sa China, i-schedule natin yung dalawang noong panahon na dadalhin ko na sila sa kay Duterte, inawagan ko si Dante Jimenez, who was the head of PACC. Sabi ko, samahan mo kami. VACC. VACC. Samahan mo kami, Dante, kasi magre-report ito ng corruption. So, nung isa na lang ang naglakas loob, natakot yung isa. Pag right there and then, sinabi ni Presidente Duterte, anong i-report mo sa, sir, ito, hiningihan ako nitong undersecretary na ito, itong Bagman ng secretary. At, right there and then, sabi ni Duterte, Bingbong, file this, kick this out. Punta pala the next day. Siba. Kung matino itong Bongbong Marcos at nagkamali itong bobo na
Darth Vader. Sipa na kaagad yan kung si Duterte pa yun. You cannot let the people down, you know. Iba yung paradigm nila. Nagkaiba. Iba. Anak mayaman din daw kasi Mga anak mayaman hindi sanay sa mga mahihirap na tinitreat nila. So, yun po mga kababayan. So, from 80 to 65, ngayon 47% na lang ang kanyang rating according to the SWS. Net approval rating, 47%. Oh. Below 50% na. Oh, kung sa ano pa yan, pasang-awa, good. Ha? Pasang-awa na lang. Good. Kasi malawak yung from this to that, good. Oh. BP Sara, from this to 61%. Very good. Very good. Oh. Ang layo 61 versus 47. Oh, yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. So, mga kababayan, kawawa ang ating mga kababayan. Naghihirap pa rin. Habang ang mga cronies, payaman ng payaman. Bilyar, ang company, lalo na itong dalawang favorite, itong Tisoy, dalawang Tisoy. Yun ang mga number 1 ngayon na kumikita at kumakalap ng salapi sa kanilang negosyo. Thanks to the government support to them. Pinahiram pa ng 20 bilyones ng Land Bank para lang i-invest sa Coca-Cola. Tingnan mo. Sana ito, tunay na Coca-Cola ito. Coke Company of the Philippines. Hindi yung cocaine. Hindi yung pulburon, Coca-Cola. Oh. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. At mag-subscribe po kayo dito sa @iparas kay Paras. At siyempre sa aking YouTube channel @Eli Saludar. At sa YouTube channel po ng inyong lingkod at Ado Paglinawan, kailangan ko po ng startup ng 1,000 subscribers. Yes. Okay. Magandang hapon. Mahal po kayo namin, mga kababayan. Maraming salamat po.